Okay mga Lods, welcome back to another content. Una muna, you're welcome. You're welcome dun sa mga pages na talagang pumaldo dahil dun sa mga quotes about sa akin. Kita nyo naman yan. No? Diba? Si Masang Pilipino, nakailan ka sa akin, idol. Ang dami mong shares pag ako yung content mo, which is okay lang sa akin. Okay lang talaga. Ito, si Philippine Entertainment. Pwede na, di ba? Okay din ang Key and Bill, sabi kong ganon, because drug use is treated as a health issue, which is totoo naman talaga. It's a health issue bago siya criminal act. Kasi yung, kailangan nyo kasing intindihin yung fundamental mechanism of addiction. Whether you're addicted to drugs, whether you're addicted to Mobile Legend, the mechanism or kung paano nagfa-function ng brain towards addiction is similar, okay? So you have to first answer it fundamentally. How do you treat it? You treat it as a health issue. Magkaroon kayo ng interventions muna bago nyo ikulong yung tao, di ba? It saves a lot of lives kung ako yung tatanungin nyo. Not a criminal offense. Of course, it's not, okay? Social media influencer. Ito naman, sabi ni Masang Pilipino, Kian de los Santos died in the drug war. Sabi kong ganon, etong Masang Pilipino parang maka-Duterte yata ito eh. Pero neutral naman yung ano nila. Neutral naman yung pag-position nila sa akin dito. Parang inano lang nila, hindi nila ako kin-criticize, kinuwento lang nila yung, and maganda yung graphics nila. Thank you thank you. Gumawa naman kayo ng magandang picture ko katulad dito. At ito, matino pa, di ba? Yung iba kasi ang pangit ng mga picture ko. Okay, that makes him a war hero, RIP, justice served. Okay, so yan, that's my opinion. Kasi nga, namatay siya sa war on drugs. And kung hindi dahil kay Kian de los Santos, hindi ma-unravel yung mga abuses ng police, which is true. Di ba? Paano ba nalaman na maraming nanlaban ng under mysterious circumstances? Hindi ba ang isa dyan, yung the straw that broke the camel's back is yung case ni Kian? Kasi after nyan, ang dami pang nalaman na mga extrajudicial killing to the point na umabot siya ng ICC. Ngayon, nandun na si Duterte. Ibig sabihin, yung first wave ng accountability for Duterte nanggaling kay Kian. That makes his sacrifice heroic. Diba? Well, marami na naman magagalit kay Nico David dahil dyan. Ganun talaga. Opinion ko yan. You can always, pwede nyo namang pwede nyo naman counterin yan. Ito sa Maharlika News, alam na. Kian, itinuring na bayani. Kasi ang mali kasi dito, mga Lods, pag sinabi mo naman na bayani si Kian, hindi naman ibig sabihin no, na yung ibang nagsakripisyo sa bayan is hindi na pwede maging bayani. Okay? Kumbaga yung standards ko rito is, in-explain ko naman, di ba? Ngayon, ine-explain ko uli para mas makuha nyo. Okay? Ayon kay David, ba't din lang Nico? Si De Los Santos ay nagsisilbing simbolo ng, sa pang mga biktima ng naturang gyera dahilan na maituring siyang bayani. Ito yung citation ko. Kian de los Santos died in the war of drug. That makes him a hero. RIP, justice served. Di ba? Tapos kinumpiragan sa Sub 44. Hindi, mali. Siyempre, yung sakripisyo nila sa bayan, iba kay Kian. Si Kian kasi unwilling yung sacrifice niya eh. Nagbakaawa siya bago siya tinodas ng kapulisan eh. Na pumaslang sa kanya eh. Pero, all the same, yung act niya was in a way heroic. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi natin makikita yung abuses ni Duterte. That's simple as that. And that is, alam niyo yun, napaka liit na bagay na tawagin siyang to give him honorifics sa pagkamatay niya. Hindi na may babalik yung buhay niya eh. Wala na eh. 17 years old siya nung namatay siya. Ilang taon na yung nakalipas yan? Almost 10 years? Hindi naman. Mga lagpas 10 taon. 2017 yan eh. 2026 na. Almost 10 years. Diba? So, I'm just saying sa inyo na napakaliit na bagay nitong pagtawag sa kanya ng honorific sa pagkamatay niya. Pero, yung mga trolls, mga DDS, talagang galit na galit sa kanila, sa akin. So, basahin natin maya-maya, okay? Ito, gusto ko to kasi latest post ko to eh.
Galing kay Huli. Asan ang checkmark ni Huli? May checkmark to eh. Okay, tahasan. Okay. Ayon kay David, ang sinapit ni Kian ay naging mukha ng libo-libong biktima. Exactly. Siya yung simbolo ng pagkakaiba para sa katarungan. Tahasang tinawag. Tahasan! First time ko lang ulit narinig yung salitang yan. Ang tagal na. Ang binata bilang war hero dahil sa pagkakait sa kanya ng buhay sa gitna ng nasabing operasyon sa kapulisan ng 2017. Well, tingnan natin, war on drugs. Yung mga namatay sa war on drugs, they are either heroes or victims or si Kian is both. He is a victim and heroic sa nagawa niya kasi kung hindi dahil sa sakripisyo niya, hindi makukulong si Duterte. Bank on that. Binigyan diin ng kalagaan ng nagamit na katarungan sa kaso. Exactly, na isa sa mga pambihirang kaso kung saan nahatulan ng pulis. Exactly. So, even the courts identify what happened to Kian as illegal. Ganun talaga. Alam mo, minsan talaga dapat talaga yung mga post, yung mga pinopost ko na picture, pogi ako eh. Kasi ito. Gusto ko to. Kian, galing kay Arat. At saka ang lalaki ng mga pages na nagsishare at saka may mga blue check mark to. Oh, yan. Yan. Kian, okay din ang Kian Bill. Ayan, ano na yan. Si Celebrity Buzz PH, di ba? Sabi dito, vlogger Nico David, hindi natin kalaban ng addict. Ang kalaban natin ay mga taong lumalabag sa batas, which is correct. Addiction in itself is not a crime. Talaga naman, hindi naman talaga krimen ang pagiging addict. Kailangan mo munang i-qualify kung saan ka addict. Addict ka ba sa droga? Addict ka ba sa ML? And kung addict ka sa droga, dapat mo nang patunayan yan ng ating gobyerno. Paano napapatunayan 'yon? Are you willing to subject yourself into a drug test? Kung hindi ka, walang magagawa halos ang gobyerno. Kailangan pa nilang kumuha ng reason sa korte. Kailangan pa nilang i-justify yung kung bakit kailangan kang i-drug test, tapos kailangan yung i-justify sa court, di ba? So, alam mo yun, that's the point na I'm driving at here, mga lods. Kasi nga, yung mga taong, ito, marami ito eh. Tingnan nyo yung mga comments dito, mga ulul talaga itong mga tao na to eh. Ayan, drug runner na magiging hero, hindi naman siya naging drug runner eh. There was an accusation sa kanya na drug runner siya. Inakyat yung testimony na yun sa korte, hindi naman nag-hold eh. Meaning to say, hindi totoo na drug runner siya. At kung drug runner man siya, hindi ba dapat ilagay mo pa rin siya sa due process? 17 years old siya eh, during that time eh. Di magiging siya, children in conflict with the law. Diba? Yung mga CICL na tinatawag. Diba? Dapat ganun yon. Ito, hero baka heroine. Ganito, hero addict, pronounce ako addict. Diba? Yan yung mahirap talaga dito sa Pilipinas kasi masyado yung dinemonize yung mga addict as sila yung kalaban ng bayan. Hindi yan ang kalaban ng bayan. Totoo lang. Yung mga nag-a-addict, pwede pang gumaling yan. Ang mahirap, yung normal na nangungurakot. Yan talaga yung kalaban ng bayan. Yung mga tao na pumapatay kasi o inalagay yung kamay sa batas, yung batas sa kamay nila. These are the real villains of our country. Not Kian. Kian is at the most biktima ng katarantaduhan ni Duterte. Hindi nga proven na runner siya eh. Di talaga. There's no proof na runner siya. There was a testimony coming from a drug addict na sinabi ko din yan eh dito sa latest post ko. Kasi pag ako naman nag-post, facts-based yan. Diba? Miski yung opinion ko, eto, katulad nito, eto, malamang i-cover na naman to ng mga ulul. Ayan, no? Kian de los Santos, a victim of drug war, was never found guilty of being a drug runner or pusher as no substantial evidence was ever presented. Ayan, a spliced clip from a documentary of GMA Report, a notebook has circulated on TikTok showing arrested drug suspect Renato Nono Loveras accusing Kian of being a drug runner. So, ibig sabihin, walang
walang ebidensya na siya ay drug runner. Oh, paano gagawin natin yan? Ipipilit nyo pa rin. Kasi, kailangan yun maging drug runner. Bakit? Kasi pag hindi siya drug runner, ibig sabihin talaga, unjustifiable yung ginawa ng mga kapulisan under the Duterte rule. And tandaan natin, hindi naman lalakas yan loob ng mga pulis na yan kung walang utos galing sa taas. And Duterte is the commander-in-chief of the armed forces of the Philippines and the PNP. Or siya yung may, well, hindi naman siya directly, pero may kumpas pa rin niya. Naiintindihan nyo? Kahit indirectly yon. Tumapang yung mga kapulisan kasi yan yung gusto ng tao na nakaupo sa Malacanang. Ganon talaga yun. Kailangan niyang maging responsable dun sa mga nangyari under his watch. Kung wala naman drug war, wala namang mamamatay, wala namang EJK. Eh ngayong ano ba na to? Ngayong term ni Marcos, di ba wala namang EJK? Pero pinapakita sa data na mataas yung nahuhuli niya. I don't know. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano pang data yung kailangan yung pakita sa inyo para malaman nyo na hindi solusyon ng pagpatay sa tao. That was never a solution, okay? Ano yan yung sinasabi lagi nila, yung biktima ng mga addict. Eh bakit? Yung mas marami pa rin na biktima yung mga kurakot na tao sa gobyerno. And they should be jailed. Yan yung dapat talagang ikulong. Yung mga addict baka nga tignan niyo yung mga addict as victim of their circumstances. Mahirap, nasa pangit na lugar sa buhay nila, wala silang opportunity other than yung mga kasama nila na pariwara na rin yung buhay. If they had better opportunity, do you think they would go into addiction? Of course not. So, it's a societal ill. It's not a crime per se. Kailangan tanggapin nyo yun. Dito ako napag-disappoint talaga eh. Like, may karapatan lahat ng tao, including the addicts, okay? And ang masakit dito kasi, pag sinabi nyo addicts, ang iniisip nyo agad is mga kriminal. It's not synonymous. Yes, some of them did a crime, pero that has to be proven in court. And habang hindi ka pa nahuhuli, magbago ka na. Ganun lang naman yun eh. Kung hindi ka nagbago, dapat ka bang patayin? Hindi pa rin. May due process yan eh. Ay nako, nalulungkot ako sa mga nangyayari sa bansa natin dahil dalawang end nung field nagkukupalan. Anyway, yun lang naman yung sa akin for today. Kaya mga loves.